Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa pinakabagong programa ng INC Radio, Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po muli ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan po ninyo kami sa may kalahating oras ng paghahayag at pagtatalakay ng natatanging istorya at kasaysayan ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo ng mga kapatid natin. Muli po ay binabati po muna natin lahat ng nakasubaybay po sa INC Radio at syempre sa programang ito, Ang Pagtawag. Hindi na po natin patatagalin pa. Ipakikilala na po natin ang ating makakasama ngayon sa pamamagitan po ng video na inihanda po namin. Narito, pakinggan at panoorin po natin. Ang masaya at matatag na tahanan ng Tinio family ay nakasandal sa haligi ng tahanan na si kapatid na Aaron Tinio, isang software engineer, nagtapos ng Geodetic Engineering sa University of the Philippines Diliman at kasalukuyang nagpapatakbo ng isang paaralan. Sa kabila ng abala niyang schedule sa bawat araw, hindi siya nawawala ng oras sa pamilya, lalong-lalo na sa pagtupad ng tungkulin. At katulad ng marami nating kapatid, si Ka Aaron ay convert sa Iglesia ni Cristo. Atin siyang lalong kilalanin at alamin ang kanyang storya ng Pagtawag. Here in the Church of Christ, come with me. At yan po ang kapatid na Aaron Tinio mula po sa lokal ng New Era Distrito ng Pampanga North. Kapiling, kasama na po natin ngayon ang ating kapatid. Hello po, Ka Aaron. Good morning po sa inyo. Hello po, Ka Mar. Good morning po. Salamat po na paunlakan po ninyo yung aming anyaya na makasama namin kayo dito sa programa. Welcome po. Ka Aaron, yun nga ang title ng program natin, Pagtawag, A Convert Story. Simulan na po natin. Papaano kayo natawag sa Iglesia ni Cristo? Paano ba nagsimula? Ano ba ang relihiyon ninyo dati? Gaano kayo ka-active doon? Sige po. Catholic po ako dati. Nagsisimba naman every weekend dahil sa pagpapalaki sa akin ng aking mga magulang. Pero I wouldn't say na active ako na member ng Catholic Church. Beyond sa pagsimba ng weekend, parang doon na halos doon na natatapos yung pagiging Catholic ko. Siguro, Ka Aaron, a typical Catholic po, no? Karamihan po sa atin, no? Pinanganak na Katoliko, lalo Opo. dito sa bansang Pilipinas. Marami rin na nagsasabi na ipinanganak akong Katoliko o ipinanganak ako sa relihiyong ito, Opo. doon na ako mamamatay. Naririnig din natin yan. Ayaw Opo. na nilang magpalit, ayaw nilang lumipat ng relihiyon. Sa kaso mo, Ka Aaron, paano po nabago yun? Well, nung una po parang ganyan din, medyo may pagkaganyan din. Pero may mga times between high school and college na pumapasok yung sa isip ko, paano kaya yung mga ibang religions? Paano kaya yung ginagawa nilang pagsamba, pag-worship? Out of curiosity po. Pero until may makilala po akong naging classmate ko na iglesia, at doon ako medyo na-expose. Kasi anong bata ako, wala talaga akong exposure sa Iglesia ni Cristo. Wala akong talagang kilala maliban sa isa, yung nag-alaga sa amin nung bata kami. Other than her, wala po akong kakilalang iglesia, wala akong kaalam-alam tungkol sa iglesia. Nakakatawa nga yung classmate ko. Nabanggit ko sa kanya in the course of our conversation na nabanggit ko na, di ba, Protestant yung Iglesia ni Cristo. Dahil ang pagkakaalam ko, pag Christian, tapos hindi Catholic, Protestant automatic. Hindi pala.
So, nung minsan po, niyaya ako nung classmate ko. Meron silang tinatawag na pamamahayag sa tabernakulo. Dahil college, wala namang ginagawa at gabi naman yun, nakadorm po ako nun eh. Sumama po ako out of curiosity at saka nahihiya din para pagbigyan yung classmate ko. Pagdating ko sa unang-una kong nakita, papasok sa tabernakulo, nakita ko yung templo. Ang ganda, ang laki. Tapos tumuloy po kami sa tabernakulo. First time yun na nakita niyo yung templo? First time ko pong makita up close ang templo. Mga natatandaan niyo anong taon yun? Around, ano po siguro yun, 2002, mga ganun po. Opo. Ang majestic po niya up close. Iba siya pag nadadaanan sa Commonwealth. Iba siya pag naninig siya from UP, na tatanaw siya from UP. Pero pag nandun ka na sa grounds, pag tinignan mo, ang majestic po niya. Ang laki. Nakakatuwa. Then tumuloy po kami sa templo. Nagkaroon po ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa Bible. First time ko makakita na magbabasa ng mga talata sa Bible, tapos hindi lalagyan ng sariling opinion or explanation. Talagang magtatalakay ng topic. Sa Catholic, usual naman natin nanonotice yun, no? Nagbabasa rin naman Opo. ng Bible verses. Opo. And then usually yung parang buong chapter or buong verse i-explain how it can be applied to yung our lives. Pero sa Iglesia ni Cristo, yung mismong pag-i-explain, ang ginagamit talaga yung talata ng Biblia sa pag-i-explain ng isang topic. Nabanggit nga namin doon sa isang episode, no? Yung tanong daw kasi, nasa isip niya. Pero habang itinuturo yung leksyon, nasasagot din using the Bible itself. Nag-unfold. Opo. Pero, ganun pa man, very sarcastic po, very, very skeptic po akong tao. Kaya nung nakikinig ako noon, pinapakinggan ko yung sinasabi. May damdamin akong, ang nabanggit kasi, isa sa mga nabanggit nung pamamahayag na dinaluhan ko, yung pangalan ng tunay na iglesia. And then, binasa sa Biblia, ano yung pangalan. And then, in my mind, naisip ko, dahil skeptic ako, nabanggit din kasi yung kailan natatag, yung tunay sa Pilipinas, yung tunay na iglesia. And then, in my mind, parang so convenient na, syempre, baka nabasa na yan sa Biblia, and then naisipang gamitin para magamit sa pamamahayag ninyo. So may isipan ka na everything was set up na. Parang ganun ang dating. Opo. Parang bilang skeptic, I cannot help but feel na, teka, are you just saying that para yung ganon? Kasi pabor sa inyo. Parang kasi ganun. pabor, gagamitin yung verses in the Bible to your advantage. Ganon po yung pag-iisip ko noon. And then, buti na lang, nandyan yung classmate ko, every time na may naisip akong tanong, kinokonsult ko sa kanya, tinatanong ko siya. Sabi niya sa akin, pinakamainam, ministro yung mag-explain sa'yo. Tapos sinabi niya na pwede kang mag-attend ng doktrina or Bible study. Parang hindi naman yun commitment, ibig sabihin na mag-iiglesia ka na. So, after college, nasa Pampanga na ako, pumunta ako sa kapilya ng iglesia na malapit sa amin. At nagtanong ako, pwede bang mag-attend ng doktrina or Bible study. Naalala mo sino yung nakausap mo? Naalala ko that po, time? kasi isa sa mga tanong niya sa akin, sinong nag-invite sa'yo? Sinong nag-akay sa'yo? Sabi niya. Ano pong ibig niyong sabihing nag-akay? Nag-invite sa'yo para dumalo. Ayun, sinabi ko po, pero wala dito. Ayun. So, tinala ako bilang Bible student at sinabi ano yung schedule ng Bible studies. Dumalo ako. So we can say na mula dun sa
pagdalo mo sa pamamahayag, parang masasabi natin nasa proseso ka na tinatawag ka na ng Diyos or nasa proseso ka na ng pagtawag. Kasi parang doon nagsimula yung mga questions eh. Opo, Doon nagsimula yung parang curiosity ninyo na, totoo ba yan? Opo. Looking back, feeling ko nung una, pinagbibigyan ko lang yung classmate ko out of curiosity lang. Pero looking back, parang yes, you can say that po na yun na yung naging daan para mapag-aralan pa, maisuri. Ano ba talaga yung aral na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo? And then, even during yung Bible studies, yung sa doktrina, hindi nawawala po yung skepticism ko po. So, pag may lesson, kung nga pag-aaralan, ang tunay na kalagayan ng Diyos, tunay na kalagayan ng Panginoong Hesukristo, iilan ang tunay na Diyos. Each lesson po, pag uwi ko, mag-research po ako sa internet. So, tatype ko... Vina-validate mo lahat nung naririnig mo sa panahon ng pag-aaral. Kasi doon sa Bible studies, ang Iglesia ni Cristo, ang sinasampalatayanan, nakasulat sa Biblia, ganito. So pag uwi ko, yung sinabing ganito, titignan ko, Iglesia ni Cristo nga lang ba yan? So hanapin ko, non-Trinitarian religions or churches. Lalabas, makikita ko, hindi lang Iglesia ni Cristo ang non-Trinitarian. So sa isip ko, hindi lang kayo. Ganon. Okay. And then mag-a-attend na naman ako ng next lesson. Pagdating sa next lesson, may prophecy or hula na sinasabi na babangon yung Iglesia ni Cristo sa Far East. So hanap ako ng mga religions originating from Asia or from Southeast Asia or Far East. Ganon. Hindi lang Iglesia ni Cristo. Sa isip ko, hindi lang kayo. Ganon po yung mindset ko nun eh. So ganon po ako every time na may doktrina, may lesson, pag uwi ko, check ko po for myself. Para kang nagsisingle out. Opo. Para kang nasa process of elimination. Kasi medyo ganun po ako every time na kahit lang sa binibili kong mga gamit, personal items, bago ako bibili, paminsan kahit hindi man malaking purchase, mag-research ako. Ano yung pinakamainam na brand? Anong pinakamainam na model? Ano yung pinakasulit? Pinakamatibay? So, ganun po ako talaga. Which is tama naman. Naman. Kung nga mag-i-invest ka sa, bibili ka ng cellphone or ng laptop, di ba, hindi naman madalas bumili ng ganyan. Hindi naman basta bibili ka na lang. Hindi naman basta bibili ka kung ano yung una mo makita. Hindi ganun kasi pinaglaanan mo rin ng time yun. Opo. Gugugulan mo ng halaga yun. Opo. So, pag gano'n, nag-research ako. I did the same thing nung nag-attend po ako ng doktrina. Every time na may sinasabing lesson. Ano ang partikular na aral ng Iglesia ni Cristo na naituro sa'yo na masasabi mong from that point and from that time, okay, lahat talaga ng itinuro at nakita mo na totoo Iglesia ni Cristo? Actually po, walang isa eh. Yun yung sa akin dahil nga every lesson, chine-check ko at nakikita kong pero kapag hinanap ko lahat ng mga lessons na yun, kumbaga kung finilter mo, ginamit mo lahat ng mga yon to filter out all of the churches, all of the religions. I ended up with only one religion on my list. Na nasa Biblia lahat nung pinagbatayan mo. Opo. And that is Iglesia ni Cristo. So mula talaga sa masusing pagsusuri, hindi lang basta nakinig ka. Talagang sinuri mo. Hindi lang po nakinig, parang finact-check ko. Parang tama. And then, paminsan nga, chine-check din to the point na chine-check yung verses na binasa kung ganun ba din ba talaga yung makikita kong pagka-translate sa mga available translations online. Ganun po. Kailan mo nasabi na ito na yon,
mag-iiglesia ni Cristo na ako. And at the same time, nung mga panahon ba na yun, like, meron ka bang sinasabi sa isip mo? Or nananalangin ka ba? Paano naging proseso nung panahon na yun? Opo, nung pong dumadalo ako nung doktrina, especially towards the latter lessons po, nung patapos na, parang nananalangin po ako na sinasabi ko sa Ama, kung ito ang tamang paraan sa pagsamba, sa paglilingkod, sa pagpupuri sa iyo, naway wag mong hadlangin ang pagpasok ko sa Iglesia ni Cristo. At kung hindi naman, naway hadlangin. Kung hindi ito yung tama. How does it turn out? Panalangin mo. Umabot po after po kasi ng Bible studies, may period na even after na ng Bible studies, kung gusto mong magpatuloy, maging Iglesia ni Cristo, papatuloy ka muna sa mga pagsamba, magdalo sa mga pagsamba. During that time na after the Bible studies at sumasamba na ako, kahit hindi pa ako Iglesia ni Cristo, sa mga pagsamba ko, sa mga pakikinig ko pa ng mga leksyon na tinatalakay sa pagsamba, sa pananalangin ko sa loob ng kapilya, parang nakaramdam po ako ng hindi ko ma-explain parang peace. Yes. At saka ng pakiramdam ko na napapakinggan yung panalangin ko. Saka meron akong ibang pakiramdam na parang kumokonek yung panalangin ko. Hindi lang siya suntok sa buwan na Compare suntok sa hangin. before, kasi for sure, nananalangin ka rin naman dati nung hindi ka pa Iglesia ni Cristo. Opo. Pero for some reason, iba yung panalangin since sumasamba na ako. Pag nananalangin ako sa loob ng kapilya, kahit sa bahay, especially sa loob ng kapilya, iba yung pakiramdam kapag nananalangin ako na umaabot sa pumapatak yung luha, nagiging emotional ako sa sarili kong panalangin. Hindi ka naman sa malungkot kaya ka lumulong. May pagkakataon maring malungkot ka dahil may pagsubok, mabigat yung pinagdaraan. Pero hindi naman lagi Hindi siya lungkot Nagiging kang emotional. Pero hindi lungkot yung pinanggagalingan nung like yung masaya ka. Opo. Hindi lang sa narinig ko yung leksyon, may mga napatunayan na rin po na kapag inuna mo ang paglilingkod sa Ama, inuna mo siya, hindi ka niya pababayaan. Umabot na dahil matagal na po yun since na naging Iglesia ni Cristo ako, umabot na sa nag-asawa ko, nagkapamilya ako, dumaan kami sa pagsubok. Iba-iba na yun, marami na yun. Iba na. From the moment na lulusong ka sa buhay, may asawa, nung magkaanak kayo, na lumalaki yung mga bata, yung livelihood nyo, paano nyo itatago yun? For sure, ang dami na ninyong pinagdaanan. Opo. Totoo. At totoo yung magtiwala ka lang, paminsan yung lunas sa mga problema na ibibigay sa'yo ng Diyos, hindi doon sa ina-expect mo Paminsan nga may darating akala mo pagsubok or mga dumadating sa buhay na pakiramdam mo negative. It turns out na positive pala. Positive pala. Totoo yun. Yung parang akala mo, sa unang tingin, parang masama to or parang problema to Opo. Pero yung pala yung sa ikabubuti pa. Kaya pala nangyari yun kasi merong plano ang Diyos. Parang nung 2020 po, kailan ba yung start po ng pandemic? 2020 yan. March. Actually, parang March nakarating sa atin na kailangan na mag-quarantine, something like that. Opo. Meron po kami kasing in-operate na maliit na school sa Pampanga. Yes. And then sa first 2 months ng 2020, January, February, may madami kaming teachers, dahil magkakaibigan sila, na nagsabing hindi na sila magre-renew ng contract para sa upcoming school year. Which was devastating for us. Kasi ang dami nila sabay-sabay dahil magkakaibigan sila. Ang dami-dami nila nagsabi na hindi na sila magre-renew.
At that time, kala namin, na-devastate kami dahil hanap na naman ng bagong teacher. Itatrain muna naman sila doon sa ways ng aming school dahil medyo hindi traditional school yung school namin. So, sabay pumutok yung pandemic. Yes. Hindi makakapag-operate yung mga schools. Awa ng Diyos, nakaraos na naitawid namin ang school, ang mga employees, ang mga teachers during the pandemic. Pero kung hindi nawala yung mga hindi nag-renew, kung hindi umalis yung mga umalis na teachers, kung ganun pa rin kadami yung workforce namin, baka hindi po namin sila naitawid. Yung Hindi makakapag-operate yung school. Hindi po talaga nakapag-operate dahil pandemic. Kaso hindi po namin sila kayang pasahurin Tama. na walang pumapasok na operations. Yes. Pero dahil nabawasan sila, Kinaya. nakaya. Yun po yung akala namin na-devastate kami, akala namin negative thing. It turned out Positive pala. positive pala. During the negative situation, kasi mabigat yung pagsubok ng pandemya Opo. sa lahat. Paano nabago ng Iglesia ni Cristo? Personally, muna, yung buhay mo. Personally po, natutunan ko po na magtiwala ng lubusan sa magagawa ng ating Panginoong Diyos. Yun po, yung have faith. Yun po yung malaking pagbabago sa akin personally. Kasi maring faithful ka naman na noon no? Opo. Pero, nung makilala mo Iglesia ni Cristo, Na, na different level na siya. opo, kasi parang, kumbaga, natanggap ko yung parang, kumbaga, kung owner's manual, paano mo ibuhay yung buhay mo. Yes. May ganun. May steps, may instructions. Tinuturo. Yun yung gusto ko talaga, yung concrete. Makikita, mababasa mo talaga yung instructions ng Diyos. At tinuturo yun lalo sa panahon ng pagsamba Opo. na pinagmamalasakit sa atin ang pamamahala ng Iglesia ni Opo. Cristo. Samantalahin na rin siguro natin ang pagkakataon. Sa family ninyo, meron na bang natawag din sa Iglesia ni Cristo? Ay, wala pa po. Opo. Kaya, Meron kang sigurong gusto sabihin sa kanila. Hopefully makarating sa kanila itong ating programa. Ano yung parang gusto mong sabihin sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay? Ito, Kuya Aaron, sige po. opo. It might be a sensitive topic po, pero I hope and I wish and I pray to God that sana makapag-explore to the idea of listening to the words of God written in the Bible as they are taught and explained inside the Church of Christ po. Sa mga maaaring maabot pa ng programa, mga hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo, baka katulad mo rin noon na walang knowledge about the Church of Christ na nag-i-exist ito or Opo. alam nilang existing pero iba yung paniniwala nila na ang paniniwala na nanggagaling sa mga sabi-sabi. Opo. Hindi sa kung ano talaga nangyayari sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ano pong gusto mo sabihin sa kanila? Kung kagaya niyo po ako na sigurista po kayo, chine-check niyo yung mga binibili niyo, pag nag-shopping kayo, nire-research niyo. Research din po natin yung paano maglingkod ng tama sa ating Panginoong Diyos. Skeptic din po ako malamang kagaya ng madami po sa inyo. Kaya ini-invite ko po kayo na give it a try po, give it a shot. Dumalo po kayo sa mga pamamahayag ng Iglesia ni Cristo. Welcome na welcome po kayo. Meron po niyan sa mga kapilyang malapit po sa inyo. Kung may kilala din po kayong mga Iglesia ni Cristo, pwede niyo din po silang lapitan, tanungin kung curious po kayo, kung kailan niyo po gustong makinig, may tanong po kayo, ilalapit po nila kayo sa aming pong mga ministro na sasagot po sa inyong mga katanungan. And actually, Ka Aaron, katulad naman ng sinabi mo, hindi naman agad Iglesia ni Cristo na sila. Once na nakikinig na, nagsusuri. Opo. Suriin nila kasi maaaring
meron na silang ginagawang paglilingkod ngayon, maaaring nagsasakripisyo sila doon, maaaring nagpapagal sila, gumugugol din sila ng halaga dahil nga sa layunin nating makapagbigay ng kaluguran, mabigyan ng kasiyahan ang Panginoong Diyos. Opo. Pero gusto natin silang anyayahan na suriin nila ang Iglesia ni Cristo dahil sa pananampalataya po, lalo na ng mga natawag, Opo. mga kaanib na sa Iglesia ni Cristo, na andito po ang tunay na paglilingkod. Na andito ang tunay na Diyos. At gaya nung sinabi ninyo kanina, naramdaman nyo rito na talagang pinakikinggan yung panalangin. Opo. Ginagabayan tayo, hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoong Diyos. Kairon, ang dami pa sana natin pwedeng pag-usapan. Opo. Talagang marami pa rin sana akong gustong itanong, pero sa ngayon, yan muna ang maipaglilingkod natin sa lahat ng naabot at maaabot pa ng programang ito. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay at magpaalam po sa mga nakasubaybay po sa atin ngayon. Aaron, baka meron kayong gustong batiin. Sige po, go ahead po. Gusto ko pong batiin ang aking wife, si Min, tsaka yung aking mga anak, si Noah at Ada. Hello sa inyo. At siyempre binabati din natin, hindi lang yung mga nakasubaybay nakikinig sa pagkakataong ito, kundi yung mga tech na kasama natin ngayon para maitaguyod yung programa. At ang buong INC Radio family po, pinangungunahan po tayo ng SEBSI President and CEO kapatid na Angelo Eranio Manalo at ang ating pinakamamahal na kapatid, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang ating tagapamahalang pangkalatan. Maraming salamat po na mayroong mga ganitong programa para po maipamahagi din natin yung ating mga karanasan, yung kasaysayan ng ating pagka-Iglesia ni Cristo. Lalong-lalo na po sa panig ng mga kapatid natin, katulad din yung Aaron na natawag sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hanggang dyan po, ito pong muli ang Pagtawag, A Convert Story. At maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli po, lagi po ninyo kami subaybayan. Sabado at Linggo, alas 6:30 hanggang alas 7 po ng umaga. Maraming salamat po sa inyo, Aaron.